Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung mga latest development. Sabi dito sa report ng balita, dinumog ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang madring nagngangalang Mother Floor matapos niyang sabing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay isang biktima sa rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi na po nirespeto ng mga DDS na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Nadagdagan pala. Dumami-dami na din. Pero I think mas kukunti yung dating number nila mga kababayan. Hindi po siguro mag 1,000 yung ipon-ipon sa Liwasang Bonifacio kung saan doon pumunta yung mga DDS, maisog rally. Hindi na nirespeto yung madre. Ayan panoorin po ninyo kung gaano kabastos ang mga DDS. Tinutulak yung madre po. Ayan, matanda na siya. Yan parang gustong saktan mga kababayan. Tinutulak. Inaagaw na lang po nitong isang lalaki kasi parang gustong sugurin po nito. Mga DDS yan. Talaga pong hindi naturuan ng tama. Yan ninyo ang pagkakaiba ng mga DDS kaysa sa itong mga legit na mga protesters po. Peaceful po yung protest dun sa Luneta. Yan si Kiko Pangilinan. Tapos si Bam Aquino with former Senator and ML Party List Laila de Lima. Peaceful sila. Ito, legit na rally laban sa korupsyon. Walang panawagan na Marcos resign dyan. Anti-corruption lang po na rally. Yeah. Kita ninyo? Peaceful rally. Dapat ganyan lang. Sa shrine siya, mga kababayan. I-compare ninyo dito sa Liwasang Bonifacio. Gusto nang manakit mga kababayan, pati madre, hindi nila ginalang. Ang sabi, pinagmumura po. Ganon din po yung pinaniniwalaan mga infiltrators, yung mga nakamaskara na gustong manggulo, nanunog mga kababayan ng container van, tinunog po nila. Ini-infiltrate po. Ayan sabi rito, sila yung nanunog sa likod, nasusunog po. Sabi diyan, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong. Alam naman ninyo po kung anong grupo ang mahilig magmura. Yan pinagmumura ng mga rallyista si Pangulong Bongbong Marcos habang sinusunog ang isang container van sa Maynila nitong September 21. Yan po. So ganon sila kagulo. Siguro para gatungan nila ang kaguluhan para mapilitan yung ating Pangulong i-declare yung martial law. Walang ganun po. Hindi nila magagatungan yung ating Pangulo na mag-declare ng martial law kasi kalma lang po yung ating Pangulo. Relax na relax po. Pinaka-monitor yung ating Pangulo. Yan, sabi rito ng Abante News Online. Pinagsabihan ng Malacanang ang ilang grupo na nagdidiin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng katiwarian matapos mabunyag ang multibilyong pisong anomalya sa flood control projects na huwag ilihis ang isyu at pananagutan. Sabi ng Palasyo Malacanang, tutok lamang tayo sa mga totoong mga pangyayari sa ngayon. Tutukan natin kung sino talagang dapat managot at huwag mag-evade sa liability. Gusto nilang patalsikin nitong mga infiltrator siguro na nanggugulo. Gustong patalsikin yung ating Pangulo. Alam na natin kung sino yung beneficiary. Pag napatalsik kasi yung ating Pangulo, po si Sara. O di ba? O di ba? Hindi nila mauuto ang ating gobyerno. Pati yung mga legit na nagrarally, hindi nila mauuto
So sa latest na report mga kababayan ng mga authorities natin, QCPD, 58 minutes ago, ang estimate nila 3,500 man lang po ang nag-participate sa trillion peso march. So pababa ng pababa yung estimate. Dati lumabas mga kababayan 49,000 daw. Hindi man po kapanipaniwala yung estimate na yun. Tapos sabi ni Katoning, mga 7,000 daw. Mas mababa pa pala, kalahati lang. Yan. Tama ang estimate na 3,500 po. Yan ang crowd na ganyan. So among the groups joining the call are Tindig Pilipinas, Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, Akbayan Party List, Mamamayang Liberal Party List, Youth Against Kurakot, Kalipunan ng Kilusan, MASA, and Nagkaisa Labor Coalition.